merong may nagsampa ng complaint po dito kay Bong Suntay. Sumagot naman, anong ethics nila daw ho? E di yung ugali. E di yung mga pinagsasabi mo, oh, alam nyo ho, kasi dapat sinasala nyo at pinag-iisipan nyo eh. Tingin ko, alam ko naman mga kababayan na pinag-isipan ni Congressman Bong Suntay ho, no? Itong mga kanyang sinabi na halimbawa para ipagtanggol ang Vice Presidente. Kaya lang ang hirap po talaga niyan. Sasablay at sasablay dahil naman po kahit anong paikot mo, talagang nagbanta sa buhay ng Pangulo ang Vice Presidente. At hindi lang ho yan simpleng mga tao. Yan ho ay may mga katungkulan at number 1, number 2 o nangunguna o pinakamataas at pangalawa sa pinakamataas yung nagbabanta sa buhay. Ibig sabihin, may kapasidad. Di ba? At kung babalikan natin yung mga panahon at buwan at oras na yon, halos kada press conference ng Vice Presidente, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos yung lumalabas sa bibig eh. Nandoon kasama mo na yung pugot ulo. Lalo na nung nakulong si Zuleika Lopez. Ano sabi niya? Pag may nangyari sa kanya. Ewan ko, mga kababayan. Kaya ho sabi ko, kahit anong depensa pagtatanggol ng mga DDS sa Vice Presidente, malabo po. At mukhang mas mapapahamak pa ho sila. Which is, eto ho yung nangyayari ngayon, mga bossing. Mas napapahamak ho. Di ba? Sabi ni, asan ba yan? Sabi ni I am Batman, kaya kung gusto nyo mag-init, punta kayo ng Shangri-La. Gagayain pa si Bong Suntay. Ito na nga po, talagang merong naghain ng reklamo kay Bong Suntay, mga bossing, sa ethics. Refer na sa House Ethics Committee ang sexist remark ni Quezon City Congressman Bong Suntay sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ng House Justice Committee, may mga may mga nagreklamo na talaga. Sagot naman ni Bong Suntay sa balitang may ethics complaint sa kanya. Ano ang ethics nila? sabi ni Suntay na posibleng nagpapatawa o imahinasyon lang ang pagbabanta ni VP Sara. Okay ng inang yan. Sorry Sorry mga bossing. Kasi sorry sa reaction ko. Hindi, mapapamura ka naman talaga sa reaction. sa magiging reaction mo eh. Biruin mo sabi ni Suntay, posibleng nagpapatawa lang ang Vice Presidente daw ho doon sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba naman yan? Totoo, sinasabi nyo sa mamamayang Pilipino yan? Kami napanood namin, inulit-ulit namin, lalo kaming mga vlogger. Yung mga pugot ulo, sundan mo lang yun eh. Simula noong pinapatawag sila sa Kongreso, inaalam kung bakit nila pinaggagawa ito, bakit nasabi ng Vice Presidente ito. Tapos sasabihin, posibleng nagpapatawa lang. Ano kayo? Kayo nagpapatawa? Ganun ba itsura nung nagpapatawa? Ay! I-live nyo ako sa buong Pilipinas, ha? Ma'am, bakit po? Mag-press conference tayo. Bakit? Magpapatawa ako. Putang inang yan. Talaga naman itong mga DDS talagang hindi pwedeng hindi magpapatawa sa isang araw, mga kababayan. Nakaganon yung Vice Presidente Alam natin galit at inis na kasi nga hindi sila sanay na sila yung iniimbestigahan. Pagdating doon sa mga confidential funds. Biruin mo, 6 na taon nakaupo ang kanilang tatay. Walang question and answer sa kanila. 51 billion, go! Pondo ng Davao. Di ba? Diyos ko. Tapos ngayon, sasabihin ni Bong Suntay, posible nagpapatawa lang ang Vice Presidente nung nagbanta. Sa buong press conference na yun lang ang narinig namin. Wala yata kaming narinig na depensa ng Vice Presidente
patungkol doon sa confidential funds eh. So ibig mo sabihin, nagpatawag ng press con para doon lang po sa magpapatawa at magbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Let's say, nagpapatawa. Sige, kakagatin ko yan, no, yung nagpapatawa. Pero yun po ba ang dapat nating mga marinig sa mga halal ng bayan? Pangalawa sa pinakamataas na posisyon na halal ng mamamayang Pilipino, ang magpatawa. Samantalang ang bawat Pilipino iniintay kung ano ang isasagot niya sa confidential funds, tapos sasabihin ni Bong Suntay, baka nagpapatawa lang. Baka ikaw nagpapatawa nung sinabi mo na hindi ka DDS. Sa ilang opisyal tulad ng pag-imagine niya sa pwedeng mangyari nang makaramdam ng init Natatawa ka talaga dito, ano, kay Bong Suntay, oh. nang makita si Ann Curtis. Iginiit ni House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Ann Matibag na hindi dapat gawing katatawanan ang dignidad ng mga kababaihan. Correct. Oo. Mga bossing. Tsaka ang dami naman sigurong maiisip, ano? Ang daming maiisip para maging example. Pero napili pa si Ann Curtis. Alam mo, nung minsan nakita ko si Ann Curtis, napakaganda niya. Nag-init ang katawan. Nag-init ang katawan. Ay. Ang babae ay hindi biro, hindi rin siya pantasya, at ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Yan ang i-ethics nila sa iyo, Bong Suntay. I hope na iintindihan mo na, di ba? Nagsorry na si Suntay kay Ann Curtis, gayon din sa mga na-offend, pero pinanindigang walang mali siya ang pahayag. Pero walang mali siya, pero nag-init yung katawan. Okay. Ayaw natin makasakit through that analogy. But kung may nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, ulitin ko, there was no malice intended at tayo humihingi ng dispensa sa kanya. Yun. Para Sabi ni, paano ko babasahin yan? Agezakam o Ejzakam? Paano magpapatawa? Remarks pa na no joke, at kahit kailan hindi niya binawi ang kanyang mga sinabi. Kaya nga ho, di ba madam, nung pinapatawag sa NBI ang vice-presidente, hindi nakapunta, hindi pumunta, hindi dumalo. Bakit? Dahil ako, alam ko, hindi nila alam kung ano ang ididepensa nila doon sa mga pagpapatawa daw po na pagbabanta sa buhay ng presidente. No, ayon ho kay Bong Suntay, baka pagpapatawa lang daw ho, mga kababayan. Ay, Diyos ko po, itong mga DDS talaga, oh. Ngayon ho, mga bossing, syempre, kilala nyo naman po si Atty. Topacio. Hindi po pwedeng hindi kasali sa eksena yan. Siyempre, sino po ay ipagtatanggol ni Topacio, mga kababayan? No?